naman ako nagselos kay Looney. Marami kasi kayo bagay na hindi alam. Kaya si Looney, kaya na nabigyan ng break yan ni Kuya Kiko kasi malaki ng bag sa hip-hop industry. Battle rapper na si Badang, may mga pasabog tungkol kay Looney. Founder ng Pangil sa Pangil na si Phoebus, ipinagmalaki ni Badang. Kwento ng Papaya Song ni Badang, alamin. Ito na yata ang pinakamagandang taon para sa battle rapper na si Badang dahil sa ibinigay na pagkakataon ng comeback niya ni Phoebus sa liga nitong Pangil sa November. Sa tindi ng mga lineup ay hindi na nakakapagtakang mabilisan na naging bentahan ng tiket nito dahil sa dami ng mga inaabangang artist na sasalang dito at isa na nga rito ang Badang vs Kram. Sa isang live ni Badang, ibinida niya sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang talent fee niya para sa laban nila ni Kram. Hindi man nagbigay ng presyo si Badang ay isang clue ang iniwan niya at sinabi niyang kaya na raw bumili ng bagong NMAX sa TF na bigay ni Phoebus sa kanya. Excited ding ikinuwento ni Badang ang isang bahagi ng pinirmahang kontrata niya sa liga ni Phoebus tungkol sa shared revenue nilang mga MC kada video ng laban nila. Dagdag pa ni Badang, marami pa raw aabangan ng mga laban sa Pangil sa Pangil at siguradong madalas daw siyang makikita sa mga future lineup ng liga. Isa sa anggulo namang binanggit ng nagko-comment kay Badang na maaari daw itira ng makakaharap nitong si Kram ay ang tungkol sa kanta niyang Papaya na madalas ipangkantsaw sa kanya ng mga nakakalaban niya. Hindi na raw siya tinatabla nito dahil lingid sa kaalaman ng marami ay may kwento pala ang kantang ito. At kahit na umani man daw si Badang ng mga panlalait dahil dito ay hindi naman daw maitatanggi ang malaking ambag niya sa hip-hop industry. Anong team song ni Badang? Ano? Papaya! Ang kanta niya Papaya tumutugtog na sa radyo tuwing alas 3 ng umaga pagtulog ng mga tao. Ang Papaya, kaya ko kinuha yan sa Sony BMG na naging Curve Entertainment. Yung time kasi na yun, mamamatay yung nanay ko. Wala akong pera. Mahirap ang kami. Sabi ko kay Boss Big, ano bang Papaya to? Hindi, gawa ka novelty. Malaki. Hindi, ano? Sige po, gagawin ko yan. Binigyan ako ng script. Ay, laki ng budget 100,000. Sabi ko, sige, gawin ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Papaya. Alam niyo kung bakit? Nadutungan ang buhay ng nanay ko. Ngayon, ang nanay ko, 70 years old na. Dahil sa Papaya, kaya sinasabi ko, minamali niyo yung Papaya, pinawalang hiya niyo. At least, yung nanay, nabigyan mo ng sa pantigadang buhay. Basta balitaan ko ba yung kanta mong Papaya? Ginawa mo na rito. Kapatid mo ako, sigurado ka ba na wala kang Down syndrome? Kahit sabihin ng wak ako, malaki inabag sa hip-hop industry. Kahit sabihin si Badang, walang kwenta na Papaya. Nasira lang sa Papaya. Pero mga solid track ko, no? Sila may kosa nakasama. Gaganda ng mga rap ko. Nang mapunta na nga ang usapan sa matagal ng alitan nila ng kapwa MC na si Looney, dito ay binalikan at hinimay ni Badang ang mga nangyari mula pa noong hinawakan sila ng namayapang rapper na si Francis M. Noong una pa lang daw ay naging close si Badang kay Ron Henley at may pagkakataon pang nakitulog siya sa bahay nito kung saan din tumutuloy noon si Looney na galing pang Cebu. Nagtrabaho rin daw si Badang sa isang recording studio kaya may mga pagkakataon pang nakapag-record sila ni na Ron Henley at Looney doon ng libre. Itinanggi rin ni Badang na nagsiselo siya kay Looney at ang totoong araw nito ay nauna pa siyang mabigyan ng trabaho ng veteranong rapper kesa rito. Nabigyan lang umano si Looney ng break dahil ginawa raw itong hype man ni Kiko kaya naman palagi siyang bit-bit nito sa mga show. Sa kabilang banda naman, binigyan ni Kiko si Badang ng trabaho bilang PA nito at editor ng mga music video sa Filipino Pictures na kumpanya nito dahil kailangan daw niya ng pera noong mga panahong yun. At kahit na nakuha na umano ni Looney ang spotlight ay may mga paninira pa raw itong sinasabi tungkol kay Badang na kalaunan na nakarating din sa kanya. Ito raw ang dahilan ng pambabato niya ng mineral water kay Looney noon sa isang event. Panoorin ang maikling clip ng pahayag ni Badang tungkol dito. Actually, hindi naman ako nagselos kay Looney. Marami kasi kayo bagay na hindi alam. Ito naman si Looney, kung simula talaga ng alitan namin niya. Yung nawala ako sa Prodigy, kinuha ako ni Kuya Kiko, naging editor ng mga music video. Kanta nila Paroka ni Edgar. Yung simpleng tao ni Black Knight, kami gumawa ng music video yun. Tapos naging PA ako ni Kuya Kiko. Yung mga tayo yun, parang nagsiselo si Looney. Ba't ako lagi kasama ni Kiko? Ngayon, ang ginawa naman ni Kuya Kiko, total, abisado ni Looney mga kanta ni Kuya Kiko. Siya yung sinama sa mga front up. Yan ang totoo niya. Si Looney, kaya nabigyan ng break ni Kuya Kiko kasi abisado niya yung lahat ng kanta ni Kuya Kiko. So, parang ginawa siyang hype man. At that time na hype man niya, lagi siyang sama. Gumubuga pa sa akin ng paninira. Sama yan sa bahay nila. Di, yun kasi pag-grupo ko dati sa bahay nila, di. Narinig. Eh, nagalit ako. Eh, time ng hip-hop award. Kasusweldo ko lang. Bili ako ng mga San Miguel. Bili ako mineral. Doon ko sila binato ng tubig. Sobrang galit ko. Dalasing ako niya. Porkit hindi kayo makipagsabayan sa lyrical na battle, pambabato na lang sa entablado ng literal na battle, ang mineral na water. Totoo yan. Kaya kami nagkaintan ni Looney. Gawa nga ng nandun din yung inggitan. Kasi yung ako muna talaga nagtrabaho kay Kiko. Kaso ang lamang niya, siya yung nabigyan ng spotlight kasi kabisado niya yung mga kanta ni Kiko. Ako ang anak kamay ni Kiko kasi ako pinakauna niyang bet. Ikaw naman yung kaliwang kamay kasi ikaw hindi ka unas na mo eh. Pero huwag kang mag-alala ka, di na kita kailangan iligpit kasi matagal ka nang dinat ng sarili mong inggit.